Walang sinasanto. Kaalyado, kamag-anak, kaibigan. Walang sinasanto, kamag-anak, kaalyado, kaibigan. Ayun na. Doon sa kaalyado may tumama. Pero yung kamag-anak, kaibigan. Putang ina, walang kaso si Martin Romualdez. Siya mismo ang nagsasabi na si Martin hindi konektado. Putang ina, yan ba yung walang pinapanigan? Yung anak niya lumabas. Oh, anong sabi niya? He's doing a great job. Si E.S. Bersamin, lumabas yung pangalan. Anong ginawa? Kunyari, tinanggal. Si Pangandaman, kunyari, tinanggal o nag-resign. Pero, may kaso? Wala. Yan ba yung walang kinikilingan? Putang ina, sabi ko nga huling-huli kayo sa akto dito, mga boss. Magandang araw, mga banateros. Ito na naman tayo. Nandito na naman tayo. Nagbabalik sa ating palatuntunan. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D, at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas. Lahat ng mga magnanakaw, sindikato, membro ng Kuratong Baliling, mga manguumit, mga engkanto, mga satanas, mga hudas, mga demonyo sa Pilipinas. Kamusta naman ang inyong mga araw? Ngayon po ay Martes. Ayan, na tayo ay nandirito pa rin. Tayo ay magre-react na naman sa lahat ng mga nakalap natin ng mga balita sa social media. Pero bago ang lahat, papaalala ko lang, mga bossing, pinapaalala ko na kung gusto ninyo ng pagbabago, kung gusto ninyo na makabawi tayo sa mga demonyo sa Pilipinas, mag-follow, mag-like, mag-share ng mga videos natin dito sa YouTube at lalong-lalo na mag-subscribe kayo sa ating isang channel, ang Boss Dada 2.0, dahil importante yan. Kapag tayo ay nagurgur dito, meron tayong bagong tatambayan. May nag-upload na tayo ng mga videos dyan. Oo, yung mga snippets and yung mga short versions ng ating vlog. Mag-i-enjoy kayo dyan. I-subscribe kayo, manood kayo, i-share ninyo. Importante yung pag-share, ha? Kasi kapag nag-share kayo, pupunta yan sa wall ninyo, tapos yung mga salot sa wall ninyo na mga pumuprotekta at mga tumatangkilik sa mga magnanakaw sa Pilipinas, at least mga bossing, pag napanood nila yung mga video na yan, pumutok ang kanilang ugat, mamatay ang mga buwaka ng ina niyan, di masaya, hindi ba? Good riddance yan. Mabawasan man lang ng mga ng mga kulto ng mga adik at mga protektor ng mga magnanakaw sa bayang Pilipinas. Importante yan. So follow kayo sa ating Facebook page. Sa Facebook page natin, ang bilis niyan. We are now at 262,000 strong banateros at going 263,000 yan. Di ba? Ang bilis. Actually, parang limang buwan pa lang yung ating Facebook page dahil nagurgur yung ating unang Facebook page. Kaya nga, ganun ang gagawin ng mga yan. Gurgur. Come February, baka sakali mawala na, matapos na yung kontrata ng Vera Files. Yung mga putang inang nag-fact check dyan, mga fact sheet yan. Baka sakali matapos na yung kanilang pag-fact check. Edi malaya na tayo. Bakbaka na yan. So mag-follow kayo dyan sa ating Facebook page. Palakas ng palakas yan. Nag-re-upload tayo ng mga reels dyan, and at the same time nag-upload tayo dito sa Boss Dada 2.0. So make sure you are all subscribed and hit nyo yung notification bell. Siyempre, doon sa mga nanonood dito sa channel na ito, ang Boss Dada TV, make sure na kayo ay naka-notification bell. Dahil feeling ko naka-shadow ban itong ating YouTube channel. Palagay ko inire-report ito Kaya lang kasi mahirap magpa-take down ng channel sa YouTube unless meron ka talagang violation. Pero kapag kayo mga hayop na yan, nire-report ito, minsan nasa-shadow ban. Kaya make sure na kapag nanonood kayo ngayon, ikaw na nanonood, hindi ka na nga nagsusuper thanks
Oy, malaking tulong yung mga super thanks ninyo ha. Nakakalimutan nyo na. Sabi ko nga sa inyo, masyado kayong kuripot. Hindi nyo madadala yan sa kabilang buhay ang mga kayamanan nyo. Malaking tulong yan sa channel natin. Thank you very much in advance. Pero importante yung pag-share ninyo sa inyong YouTube channel, kung may YouTube channel kayo, at pag-share ninyo sa inyong mga social media, sa Facebook. Kasi pag shinare nyo yan, at least yung reach natin, hindi ba, mas dadami yung makakapanood ng mga videos natin. Edi mas marami tayong maiinis, mauurat. Importante yun, makapang-urat tayo, doon na nga lang tayo nakakabawi eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, para may silbi kayo sa bayan, ipakalat ninyo yung mga videos natin dahil napapanood ito ng mga kawatan sa gobyerno at talagang sakit na sakit, hapding-hapdi sila. Pakarami nating basher dyan sa Facebook, tuwang-tuwa tayo dyan. Ayaw natin nung masyadong tahimik, gusto natin yung may mga bashers. At saka yung mga basher naman dyan sa Facebook, wala namang mga silbi yung mga comment nila. Anong mga comment nila dyan, puro mga ad hominem naman. Hindi nila tayo kaya. Kaya the more na mag-flood sa social media itong ating content, the more na lalong mauulol lang mga yan. Syempre kailangan mabuksan ang isip ng mga Pilipino patungkol dito sa scandalous scheme na ginagawa ng gobyerno. Kasi sabi ko nga sa inyo, 2026 is going to be bloody. 2026 is going to be talagang bakbakan yan. So kailangan talaga buong-buo tayo at kailangan talaga lahat ng mga banateros at mga Duterte-aligned vloggers, isi-share ninyo yung mga videos nila ha. Hindi lang banateros, syempre si Boss Dada, si Coach Oli, Master Judea, si Jay Guevara, Banat Bay, si Sir Jack, at saka si Paring RJ, kailangan i-follow at i-share din nyo yung mga videos ng mga yan. Kasi busy yung ibang mga kasamahan natin sa pakikipaglaban sa pagpapatalinuhan. Nagpapagalingan sila. Busy sila. Tayo yung mga natitira na walang pakialam sa buhay ng iba. Ang pakialam lang natin, bayang Pilipinas at itong mga putangin ng mga magnanakaw sa Pilipinas, yan lang mapakialam natin. Wala tayong pakialam, sasabihin ng basher. Wala tayong pake kung yung isang vlogger na binabayaran dyan sa kabila ay kinukontent tayo. Wala tayong pake. Wala tayong pake dyan. Kung ano man sabihin nila sa atin, kung ano man ang mga content nila tungkol sa atin, nakakatulong pa yan sa atin. Kasi mas nakikilala tayo, hindi natin yan dapat sagutin. Kailangan focus lang tayo saan? Focus lang tayo doon sa mga main player sa pagnanakaw sa taong bayan. Focus lang tayo na pagbatikos, pagbanat, pag may mga nakikita tayong mga mali, banata natin lahat yan. Yung mga nagko-content sa atin, bayan nyo na yun. Yung mga nagko-comment sa akin, Boss, di may sinasabi sa ito, may sinasabi. Wala akong pakialam. Si Marcos, si Romualdez, si Zaldico, si Sandro Marcos, at yung mga demonyo sa DPWH, yan ang ating target. Dahil target, bakit? Ano ino-operate mo, boss? Di hindi. Hindi sila gumagawa ng mabuti sa kapwa nila. Hindi sila gumagawa ng mabuti sa Pilipinas Puro ghost project dyan sa Ilocos Norte Tapos hindi sila naiimbestigahan. Kaya na hindi pwede yan. Yung mga ginagawang mga pangungupal, pagda-divert nitong pamahalaan para malihis yung mga natin, yung malihis yung ating mga yung ating focus sa totoong issue. Kasi yun ang ginagawa nila. They're paying vloggers, they're paying trolls para atakihin tayo, and then kapag tayo naman umatake pabalik, di wala na. Di nakalusot sila kapag ganun. Kaya nga sinasabi ko sa mga kasamahan natin ng mga vlogger, yung mga personal agenda at saka yung mga personal dislikes nyo sa isa't isa, i-reschedule nyo na. Kahit na magsuntukan, sabunutan tayo, pagkatapos ng lahat ng problemang ito, okay na. Pero hanggat nandiyan dyan, yung mga demonyo sa gobyerno, wag tayong titigil mga bossing. Wag muna natin pansinin yung mga away ng isa't isa, yung mga mas matalino si ganito, mas matalino si ganyan, mali yung ginagawa nito ganito, mali yung ginagawa nanggaling na ang banateros dyan. Sa totoo lang. At isa yan sa mga pinagsisisihan namin. Meron na, ganyan kami dati, lahat pinapatulan namin. Lahat sinisita namin. Hindi nakabuti. Hindi yan nakabuti sa kausa natin. Ano ba yung kausa natin?
Ang kausa natin, ang main character dito, hindi man tayo. O ang main character dito, yung mga nanonood sa atin, yung mga Pilipino na galit na at yung boses nila na ilalabas natin. O so yung mga chismoso dyan na mahilig magpaaway ng mga vlogger lalo na dito sa loob, o mag-ingat-ingat kayo dahil sigurado napasukan na tayo. Wala tayong paki dyan, bayanan natin yan. O move on na tayo sa kung may diskarte yung isang vlogger, kapwa natin vlogger, diskarte niya, bahala siya sa buhay niya. Meron naman nagfa-follow sa kanya, may naniniwala sa kanya, o hindi mabuti yun sa kanya. O pero para i-correct natin siya, i-correct natin sila, para sa akin, siguro saka na yan. O saka na yan, madaming issue ang bayan natin, kahit paulit-ulit, wag tayong mapapagod. Dahil yan ang gusto ng mga demonyo sa Pilipinas at mga kawatan, yung paghiwa-hiwalayin tayo. Yung ma-focus yung ating atensyon sa ibang bagay. O kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ba? O neto lang nakaraan, lumabas na naman mga bossing. Lumabas na naman yung muka ni Pastor Apollo Quiboloy. Lumabas na naman sa mga pahayagan. Lahat ng pahayagan. Sunstar Davao, ABS, GMA, TV5, Brigadang Kupal, na wala naman nakikinig sa radyo ng putang ina mga yan. Lumabas na naman yung mukha ni Pastor Quiboloy na hinahanap na naman daw siya ng FBI. Ano hinahanap ng FBI yan? Oo, una sa lahat nakakulong na siya dito sa Pilipinas. So papaanong wanted yan? Tarantado ba kayo? Papaanong wanted dyan? Nandito nga sa Pilipinas sumuko nga siya. Kaya nga siya sumuko kasi nga haharap siya sa kanyang mga kaso dito sa bayan niya. O ngayon, sabihin natin, may kaso sa ibang bansa. Putsang ina, matagal na yung mga nadi-dismiss. Nakita nyo, di ba? Pinapakita naman natin yung mga nadi-dismiss na kaso doon. Di ba? At saka isa pa, lagi ko ngang sinasabi sa inyo, si Pastor Apollo Quiboloy, noong gusto siyang kunin, hulihin ng mga Amerikano doon sa Davao, kaya siya nagtago kasi ang gusto ng mga Amerikano makuha siya, makidnap siya, katulad ng ginawa nila kay Pangulong Duterte. Posible ba yun? Posible. Putya, nagawa nga nila kay Pangulong Duterte, hindi ba? Yung gobyerno pa nga natin ang nagkanuno kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte na yan, ha? Ito pa kaya si Pastor Apollo Quiboloy ito, hindi naman ito presidente ng Pilipinas. So, ang gusto ng gobyerno natin noon, isuko si Pastor, ibigay si Pastor doon, tapos pag nakuha nila si Pastor, dahil nga yung mga kaso sa Amerika, walang bearing, walang bilang, yung mga kaso sa Amerika ay nadi-dismiss na, napakadaming kaso noon mga bossing, nadi-dismiss na yun lahat. Di ba sinabi ko na sa inyo na si Pastor, inoferan siya before ng gobyerno ng Amerika. At sinabi sa kanya, Pastor, maraming kasong ikinaso sa'yo. Na alam naman ng Amerika, hindi sila mananalo dahil wala man silang ebidensya. Wala namang basihan. O dahil nga sa sumbong-sumbong nung mga putang inang mga yung mga alam mo yun, is komunikado. O ang nagsusumbong naman sa mga gumagawa ng istorya against KOJC, mga bossing, yan yung mga tinanggal sa KOJC. Dahil may mga kababuyan na ginawa diyan sa simbahan, so tinanggal nila, kaya bitter sila. O gusto nilang palitan si Pastor dahil nakita nila kung gaano kayabong, gaano kaunlad ang kingdom. Kaya gusto nilang makuha, may pakulong si Pastor tapos sila yung mag-take over. Ay hindi mangyayari yun dahil alam na ni Pastor yung kanilang mga kabulastugan. So ngayon dun sa Amerika, dahil nga wala man ebidensya, puro salita lang, puro hearsay lang, katulad ng mga kaso niya dito, mahirap patunayan. Kaya nga inalok siya nakakahiya kasi Amerika kami. Tapos hindi ka namin mako-convict. Kasi ang Amerika, sumusunod dyan sa batas. Hindi yan katulad dito sa Pilipinas na putsang minamanipula yung batas. Diyan sa Amerika hindi. Pagka talagang magagaling yung mga abogado mo at talagang wala kang ebidensya, wala. So alam nila na matatalo sila, kaya pinapipili nila doon sa dami ng kaso na yun, isa man lang. Umamin ka lang kahit isa dyan, kahit sa pinakamagaan, i-dismiss na namin lahat. At least man lang, may tumama kaming isa. Ang sabi ni Pastor, no way. Hindi ko ginawa yan, so I will never bow down. I will never accept kung ano yung offer ninyo. Oo, masipag ang aking mga workers, ang mga miracle workers ko masipag.
So yung mahal ng mga abogado ko sa Amerika, kaya naming tustusan yan dahil wala kaming ginawa dyan. O nag-iintay na yung mga abogado niya sa Amerika ng kanilang time in court. O si Pastor Apollo Kibuloy gusto niyang pumunta sa Amerika para harapin yung mga kaso niya dyan. Pero kailangan dumaan sa tamang proseso. Kung extradition, okay. Kasi at least dadaan sa tamang proseso, mamomonitor kung nasaan na siya, mamomonitor kung ano na ang estado niya. Mahirap kasi pag nakuha siya, sa eroplano pa lang, tinurukan yan ng pampaatake sa puso, namatay yan, di tapos na. Hindi niya na kailangan pang humarap sa korte. Yun kasi ang gusto nilang mangyari noon Dahil nga hindi nila napapayag si pastor na pumili ng isang kaso na kanyang aaminin. Dahil palaban si pastor, hindi niya ginawa 'yon. Kumuha siya ng mga magagaling na abogado. Ayan, napatunayan nila doon sa mga kaso nila sa Amerika, isa-isa na pong mga nadi-dismiss. So, na-dismiss. Tapos biglang inilabas na naman ng mga pahayagan natin dito. Same old thing, recycled. Alam nyo kung bakit inilabas nila yan? Kasi ganun naman sa tuwing may iskandalo ang gobyerno, anong ginagawa nila? Ang ginagawa nila, hinuhugot nila yung issue ni Tebes. Hinuhugot nila yung issue ni Pastor. Para yung mga tao, kasi yan nga yung sinasabi natin na mga vulnerable na mga tao, low-hanging fruit, kung tawagin nila, yan yung alam nila na hindi sold lahat ng mga Pilipino Hindi yan katulad ng mga Duterte na pagtatanggol ng lahat ng Pilipino, hati ang mga Pilipino pagdating sa sa awareness patungkol diyan sa mga tao na yan. So ang gagawin nila, paiingayin nila yan. Paiingayin nila si Tebes, paiingayin nila si Pastor, noon pa nila ginagawa yan. Para malihis yung issue, di ba? Kita ninyo. Lahat ng media ibinalita yan. Paano naging wanted ang isang taong nakakulong na dito sa atin at inaharap niya yung kanyang kaso? Di ba? So ano yan? Another diversion yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, isang diversion din etong kay Bong Revilla. Another diversion yan, mga bossing. Sobrang diversion yan. Di ba naikwento ko sa inyo? Naikwento ko yan sa inyo nung mga nakaraang vlog natin. Again disclaimer lang. Hindi ko sinasabi na si Ramon Revilla Jr. ay walang kasalanan. Hindi ko sinasabi na siya ay may kasalanan. Everyone is entitled doon sa innocence or presumption of innocence. Ang ibig sabihin ng presumption of innocence, you are innocent until proven otherwise or until proven guilty. And sino ang magbibigay ng assurance na ikaw ay guilty or not guilty? Sino magbibigay ng sintensya? Korte. So hanggat yung kaso ay umaandar pa at hindi pa nagro-rule ang korte na ikaw ay guilty or not guilty, inosente ka. Lagi kang inosente. So ang sinasabi natin dito, si General Bantag, inosente. Sinira na nila sa trial by publicity. Si Arnie Tebes, inosente pa. Hindi pa siya na-acquit pa nga yung mga kaso niya Na-dismiss nga yung mga kaso niya ng murder na iba Hindi ba? Ito na lang sa Pamplona, yung dinidinig pa So hindi pa siya convicted. Siya po ay akusado pa lang. At ipinagtatanggol niya yung sarili niya. Si Pastor Apollo Kibuloy, ganun din. Siya po ay akusado pa lang. Siya po ay nakakulong ngayon at hinaharap niya yung kanyang mga kaso. Si Pangulong Duterte, ganun din. Kita nyo sa ICC. Wala nga silang may pakitang ebidensya. Kaya nga nang hihingi sila ng mga testimonya na kinukumbinsi nila yung mga Pilipino, biktima at kung yung mga pulis para mag-testify against sa Pangulong Duterte pero nakakulong na siya. Diba? Ganyan ngayon dito sa Pilipinas. Ito nangyayari ngayon dito kay Bong Revilla Jr. Nangyayari kay Bong Revilla Jr. Bakit? Bakit kamo? Ito, papakita ko sa inyo. Kaya ko sinasabi na ito si Bong Revilla ay fall guy. Ito, naglabas ng matrix yung mga senador, yung minority, sa kanilang assessment doon sa nangyayaring hearing diyan sa Senado. Dahil alam naman natin si Marcoleta ang una na talagang nag-imbestiga. At makikita mo dito, nagsimula dito kay Bryce Hernandez, kay Alcantara, yung panggisa. At saka sa mga diskaya.
Yung mga diskaya, dinamay na yung pangalan ni Zaldico at saka ni Romualdez at sangkatutak na mga congressman. Yun ang mga unang lumabas, ha. Walang lumabas na mga senador. Yun ang unang lumabas. Itong Alcantara at saka itong Bryce Hernandez, biglang lumutang yung pangalan ni Villanueva, tapos biglang sinabi nila nung una na wala, hindi totoo yan. Hindi totoo na kasangkot yan. O yun yung una, hindi ba? O tapos biglang ano nangyari? O dinala sila sa DOJ, bigla silang inalok ng Witness Protection Program. Tapos bumalik sila, binago nila yung kanilang mga testimonya. O ngayon lumabas na naman, lumabas itong dalawang itong nasa baba, yang si Hernandez at saka si Alcantara, inilabas nila yung pangalan ni Yusek Bernardo. Na yan daw ang pinuno ng mga ng sindikato nila. Yan daw ang nangongolekta, yan daw ang nagre-request, lahat-lahat yan daw. O so ngayon nung lumabas yung pangalan niyan, deny din yan, todo deny din yan, todo deny. O tapos biglang ayan na biglang kinuha ng Department of Justice. Hindi biglang kinuha ng Department of Justice yan. O so biglang nawala. O tapos lumabas ngayon yung Orly Gutesa. Itong Orly Gutesa ang itinuturo, nagdi-deliver daw siya ng pera kay Zaldico at saka kay Martin Romualdez. Ngayon itong Gutesa, gusto nilang ilagay sa Witness Protection Program, nagtiwala siya sa mga kasamahan niya, sabi niya hindi ko kailangan yan, aalagaan ako ng mga kabaro ko. Putang ina, hindi niya alam na yung mga kabaro niya mismo ang putya magkakanuno sa kanya. Hindi na siya makita ngayon at according to sino ba yung nagsabi noon na hawak na daw ito ni Romualdez. So hindi na to nagpapakita at hindi na to makikita. Naku po, hindi ko alam kung ano nangyari dyan. Tapos yan nga, sinisisi na si Zaldico. And then si Zaldico, mga bossing, nagsalita si Zaldico. Biglang nagsalita si Zaldico, isinangkot niya na si Martin Romualdez at saka si Bongbong Marcos. Isinangkot niya pa pati si Sandro Marcos. So yan yung mga pangalan na umikot dyan. Biglang bumalik itong Bernardo. Pinatunayan niya yung mga sinabi ni Gutesa na tama, tapos idinagdag niya yung mga pangalan ng senador. Nandiyan yan si Chis Escudero, dinamay niya si Nancy Binay, dinamay si Jinggoy, dinamay si Ramon Revilla Jr., dinamay si Grace Poe. Sa dami ng dinamay niya, magtataka ka ha. Bakit si Bong Revilla, Ramon Revilla Jr. yung nakakulong ngayon? Di ba? Sinasabi ko na sa inyo yan. Sinabi ko na yan sa inyo na the reason why siya yung nakakulong ngayon is because siya yung madaling may alibay. May alibay. Bakit? Di ba sinabi ko sa inyo yung nakaraan na itong si Bong Revilla Jr., kaalyado nila yan. Kapaartido nila yan. Kasama yan sa alyansa. Tao nila yan, kunyari. Na yan ay ikinandidato, ikinampanya pa ng Pangulo. So, they consider him as an aliado. Pero sobrang traidor ng gobyerno na ito, enough para traidorin nila. Tinraidor nga si Inday Sara na tumulong sa kanila na nanalo. Tinraidor nga nila si Pangulong Duterte na nagpalibing sa tatay nila. Tinraidor nga nila si Zaldico nilalaglag nila samantalang si Zaldico ang gumagawa ng pera para sa kanila Mantakin mo, ilang bilyon, 25 billion di umano. Yung mali-malitang pera na pinaghahatian ng magpinsan na yan. Hindi ba? Alam mo, naglabas pa si Zaldico ng listahan nung mga insertion at saka yung mga proyekto nung ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, pati ni Bongbong Marcos, yung kanyang insertion. Tingnan nyo, asa na ngayon? Yung mga tao, nasa na yung mga tao na yan? Bakit si Bong Revilla yung nakakulong? Bakit hindi nakakulong si Martin Romualdez na ichinucho din naman dyan? Pati hindi nakakulong si Sandro Marcos na lumabas din naman ang mga pangalan dyan. Bakit hindi nakakulong or hindi panagutin si Bongbong Marcos na pumirma ng GAA, pinsan ito si Romualdez, sinabi ni Zaldico na nag-iintrega siya dyan ng pera? Bakit siyang mga yan? Libre sila. Tapos ito pa ang pinakamasaklap, itong Alcantara at saka itong Yusek Bernardo, putyang ina, state witness sila. Inilaglag nila yung maliit na utos-utosan nila. Sino? Yung Bryce Hernandez. Para lang masabi na sa grupo nila may nakulong.
O ngayon, eto, anong alibay nila kay Bong Revilla? Ang alibay nila kay Bong Revilla, siya daw ay kaalyado nila. O kasi nga, yun yung pinakamadali. O paano nyo sasabihin na na ginawa naming fall guy yan o scapegoat or something? Paano nyo kami paniniwalahin? Alyado namin yan, kaibigan namin yan. Putangin nyo, mga traidor kayo. Si Inday Sara nga, tinraidor nyo. Si Pangulong Duterte na, tinraidor nyo. Si Bong Revilla pa. Kaya naman pala si Bong Revilla, noong nakaraang eleksyon, hindi nanalo. Kaya naman pala hindi nanalo si Bong Revilla kasi ilalaglag pala nila. Hindi matatalo yan si Bong Revilla. Hindi pa yan natatalo sa kahit na anong eleksyon. Tandaan nyo. Pabudots-budots lang yan. Totoo yan. Pag sa kanyang campaign ads, pabudots-budots yan. Pero naglalabas yan ng kanyang mga nagawa at mga panukala sa Senado. Oo, pero ang ina-highlight nila yung pabudots-budots niya. Oh, hindi ba ganyan din si Teves, natanggal sa Congress dahil pabudots-budots niya. Nagsasayaw ng budots, di ba? So ngayon, ito yung inaan nila. Ang dali kasing sirain talaga eh. Ang dali talagang gamitin ni Senator Bong Revilla kasi nga meron na siyang kaso noon na plunder na na-acquit siya. Again, acquitted, not guilty. Nanalo pa nga siya ng senador eh. Mantakin mo, kakagaling niya sa plunder, sa pagkakakulong, paglabas niya, nanalo siya. Tapos, re-electionist siya ng senador, natalo siya. Paano nangyari yun? Paano siyang matatalo? Nasa pa siya? Nasa alyansa pa siya. So talagang ito, palagay ko, nilaglag ito. Nilaglag ito kasi sabi nila nagkaroon daw ng dayaan. Sabi nila nagkaroon daw ng dayaan sa eleksyon kaya natalo yung Duterte. Pumasok yung dalawang kandidato ng mga dilawan tae na nag-iiyak na nga si Sharon dahil hindi niya kayang, bakit galit kayo sa asawa ko? Gumaganong-ganong pa siya tapos biglang nanalo. Nagulat din si Bam Aquino at saka si Bam Aquino natalo na yan sa eleksyon dahil dilawan tae yan, kasama yan na flash sa inidoro ng 8 diretso eh. Tapos hindi yan tumakbo nung sumunod na eleksyon kasi alam niya galit pa ang tao sa kanila eh. Tapos ngayon nung tumakbo siya ngayon, umiba siya ng partido dahil bulok na yung dilawan tsaka pinklawan. Naging puti na siya. Putsang ina, bigla silang nanalo ni Kiko Pangilinan. So yan yung mga isinut nila dyan, nilaglag nila. Itong si Bong Revilla. Si Bong Revilla hindi yan nawawala sa top 10. Hindi nawawala yan. Tapos natalo. Yun pala, kaya pala matatalo kasi ganun pala gagawin nila. Ipagkakanuno pala nila. Siyempre, ewan ko kung magkakaroon siya ng parliamentary immunity dahil siya ay senador, pero putsang ina, kaya pala siya nilaglag, hindi na pinanalo dahil normal na tao na lang siya, ang dali niyang targetin, mga boss. Siya yung pinakamadaling targetin. Tinan mo, kasama naman niya si Jinggoy. Nasa na si Jinggoy? Di pa naman nakukulong. Kasama si Chis Escudero, si Villanueva, si Nancy Binay, si Grace po, pero nasan sila? Hindi pa naman sila nakukulong. Again dito sa mga sa mga tao na ito yan yung mga tao na involved. Bryce Hernandez, Alcantara, Bernardo, yung mag-asawang Diskaya, itong Zaldico at saka yung Martin Romualdez, kita nyo, nasan sila? Yung mga sinabi ng mga Diskaya, ng mga congressman, asan na? Yung sinabi ni Ping Lacson na may 79 daw na mga na mga congressman na may mga construction firm, nasan na? Di ba wala? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Again lagi nyong isipin, si Rimulya, tiga Cavite. Si John Vic Rimulya, tiga Cavite. Si Ping Lacson, tiga Cavite. Yung taga DOJ, yung DOJ secretary, tiga Cavite din. Kayo nang bahalang mag-connect-connect. Tapos tingnan ninyo, si Kiko Barzaga, gusto nilang tanggalin sa Cavite. Politika yan. Ako naniniwala, politika yan. Cavite politics ang ngayon. Dahil malapit na ang 2028, gusto netong mga ito makaposisyon diyan sa sa Cavite. Kaya etong si Bong Revilla na taga Cavite, kasi pwedeng tumakbong gobernador yan, yari sila. Sobrang popular ng mga Revilla sa Cavite at maganda ang kanilang track record sa Cavite. Kaya in-eliminate kagad nila. No bail, imaginein mo. Pero again you have to understand na hindi ibig sabihin ng no bail, hindi na siya pwedeng mag-post ng bail. Depende yan sa Sandigan Bayan. Dito natin malalaman kung itong Sandigan Bayan ay magtatrabaho ng maigi, Kasi yung Sandigan Bayan, kung mahina ang ebidensya, pwede kang mag-petition to post bail.
Pag mahina yung ebidensya, pwede kang makapag-post ng bail. O lahat naman ng mga itinuturo dito kay Bong Revilla, lahat naman, puro hearsay, puro salita, wala mang mga hard evidence. O pero magugulat ka, ang bilis. Di ba kaka-file pa lang ng ombudsman sa Sandigan Bayan, biglang nag-issue kagad ang Sandigan Bayan. Tapos may post si Coach Oli na ito daw nag-issue ng warrant of arrest ay kapatid ng abogado ni Yusek Bernardo. Utang ina. Sabi ko nga talagang tinatarantado na talaga nila yung sistema ng Pilipinas, yung due process. Wala talagang due process. Anak ng tinapay na yan. Kaya nga ang pag-asa na lang dito, ako ito lagi kong sinasabi na sa mga nanonood dito, it's okay to release or have a 100 criminal free. Pakawalan mo yung 100 kriminal. Wag ka lang magkulong ng isang inosente. I am not saying that Bong Revilla is innocent. What I'm saying is, wala talagang due process and wala na talagang due process ever since. Kay Bantag, walang due process. Kay Teves, walang due process. Kay Pangulong Duterte, walang due process. Kay Pastor Apollo Kibuloy, walang due process. Bakit? Mantakin mo. Warrant of arrest ng isang tao na taga-Pasig ang ginamit para kubkubin nila yung Kingdom of Jesus Christ for 16 days. Pwede ba yun? First time in history na mag-i-issue ka lang ng warrant of arrest, tumira ka na doon ng 16 na araw. Putang ina niyan, dito lang nangyari sa Pilipinas. So wala talagang due process, mga boss. Walang due process. Tapos eto na naman, pinalulutang nila yung kay Charlie Atong Ang. Anong sinasabi nila? Na may kasalanan daw itong Duterte administration dito kay Charlie Atong Ang. Tinulugan daw ito ng Duterte administration. Gago ba kayo? Paano tutulugan ng Duterte administration nang nangyari yung krimen? June 26, 2020, June 20, nakalimutan ko na kung basta June 2020, 2021. So, June 2021, nangyari yan. Tapos, February 2022, nag-hearing ang Senado. Mag-e-election na. And then, putsang ina, pagdating ng Mayo, ang presidente si Bongbong na. So, nung presidente si Bongbong, magbilang ka mula Mayo 2022, ngayon lang na-issuehan ng warrant of arrest si Atong Ang. Kung kailan mainit yung issue tungkol sa flood control project. Tapos sinasabi ng ombudsman na, putsang inang yan, ombudsman pa nagsasalita tungkol dito, hindi naman niya trabaho yan. Ang trabaho ng ombudsman, yung mga taga-gobyerno panagutin sa mga krimen na hindi sumusunod sa mga mandato, pero nagsasalita siya doon sa missing sabungero na hindi naman niya jurisdiction. Jurisdiction yun ng DOJ, pero siya ang nagsasalita tungkol doon. Nilabas yung warrant niya 2026, 22, 23, 24, 25, 4 na taon. 2026, lumabas yung warrant niya, tapos sasabihin nyo, mabilis, inasikaso nyo. Sakto ngayon pa lumabas yung kanyang warrant of arrest para, syempre, yung balita, umikot doon, tapos yung tao mag-focus doon. Kung kailan may mga ginawang pagnanakaw, simula nung administrasyon, 23, 24, 2025 na budget, biglang pinalulutang nila yan. So lahat yan, puros mga diversionary tactics talaga ng gobyerno para makakalimutan yung mga nila, yung mga kabulastugan na ginagawa nila para mapag-usapan yung iba't ibang mga bagay. Napakarami. O tingnan ninyo nangyari kahapon dyan sa Senate inquiry. Ano nangyari sa Senate inquiry? Wala. Wala, mga bossing. Kaya ngayon ang sinasabi ko hindi ko hindi ko sinasabi na si Bong Revilla walang kasalanan. Hindi ko sinasabi na siya ay may kasalanan. Ang sinasabi natin dito in terms of due process, which alam natin na matagal nang wala sa Pilipinas, talagang magdadalawang isip ka. Ito ba si Bong Revilla inilaglag noong eleksyon para panagutin sa krimen na hindi niya ginawa ngayon? Kasi again, ilang beses na pong nagpalit-palit itong Yusek Bernardo ng kanyang affidavit. Mula nung siya'y sumumpa dyan sa Senado, kung makikita ninyo, 4 na beses nang nagpalit. At yung kanyang testimonya dyan sa pati ang Alcantara, yung testimonya nila noon dyan sa Blue Ribbon Committee, totally different na yung kanilang testimonya ngayon. Dyan ngayon nagkakaalaman. Sabi ko, medyo talagang sobrang delikado. Tapos tingnan mo,
Itong si Henry Alcantara, ngayon, sarap buhay. Sila yung magnanakaw. Sila yung kumuha ng pera. Ilang dekada na silang nasa DPWH. Ilang bilyon na, trilyon na ang nakuha ng mga yan. Namimigay nga ng Land Cruiser yan eh. Sobrang yaman yan. Yung Bryce Hernandez nga, sabi ko sa inyo, kabata-bata, may Lamborghini. So ito, gano'n na karami ang ninakaw nito? Gano'n na karaming pera ang... ito ang sinasabi ni Bryce Hernandez Ito daw Henry Alcantara, may daladalang milyon-milyon na pera, bilyon. Tapos pinagpapasugal sila sa casino, tapos pinapatalo nila yung pera para malabahan yung pera o mag-i-issue sa kanila ng cheque, malinis na yung pera. Pwede na nilang ipasok sa mga negosyo nila o kung saan man sa mga bangko nila dahil malinis na galing sa casino eh. Mantakin mo sila yung magnanakaw O anong nangyari? Itong si Alcantara noong nakaraan, sabi niya magre-recant siya, biglang ginawa siyang state witness. Nung ginawa na siyang state witness, sinabi niya hindi siya nagre-recant, wala daw ganung usapan. Pwede ba yun? Hindi ka magre-recant, lahat ng media ang balita magre-recant ka. Ano yun? Invento nila? Ibig sabihin fake news yung media? Sabagay, fake news man talaga sila. Pero kasapakat talaga yung media dito. Itong Alcantara na to, imagine, kukunin siya ng DOJ mula sa Senado. Gagawin siya, ilalagay siya sa Witness Protection Program. Putang ina, nagnakaw na to sa pera ng taong bayan Ginawa pa siyang bayani, ginawa siyang state witness, hindi na siya makakasuhan. Ito masaklap. Yung Witness Protection Program, putang ina, kinukuha yan sa buwis ng taong bayan. Yung ipang papalamon sa buwakan ng inanto, yung pang hahouse sa putang ina nito, yung pambuhay sa hayop na ito habang umaandar yung kaso na yan, galing pa sa buwis natin. Imagine, ninakawan na tayo ng putang ina nito tapos bubuhayin pa natin. Nasaan ang hustisya sa Pilipinas? Putang ina naman. Sobrang gago. Mga tarantado talaga itong mga ito. Sabi ko nga sa inyo ito talaga ito. At saka si Bernardo, yan talaga ang mga kawatan. Yan ang mga magnanakaw, mga bossing. Maniwala kayo. Oo, yung mga tinuturo nila ng mga senador, kasama yan sa script nila, kailangan nilang gawin yan para maiwas kay Romualdez, kay Sandro, tsaka kay Bongbong. Yun ang nakikita natin dito. Kasi imposible talaga na nauna pang nakulong si Bong Revilla kung kailan natalo sa eleksyon. Nagang sabi ko nga putang ina, katarantaduhan talagang malaki ito. Ito, panoorin natin itong balitang ito, mga bossing yan na nga, nakulong na nga yung yung dating senador na si Bong Revilla Jr. Si dating senador Bong Revilla ngayon naman dahil sa pagkakadawit niya sa flood control scam. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, saan ba nakakulong itong si Senator Bong Rev? Jiggy, nakakulong na sa New Quezon City Jail. Dito sa Payatas ang dating senador. New Quezon City Jail. Wala daw sabi ni DILG kanina, walang VIP treatment. Walang VIP treatment. Pucha, samantalang yung magnanakaw ni si Alcantara at saka si Bernardo, mayroong VIP treatment. Nag-away na nga yan si Bernardo at si Cabral Putsang ina, ewan ko lang, baka kaya talagang pinatay, tinulak. Ewan ko nangyari dito kay Cabral. Pero putya, si Cabral talagang nakakaalam ng lahat ng mga kalokohan nila, lahat ng mga skandalo nila. Putsang ina niyan, pinatay, namatay, nalaglag, ewan. O kayo, sabi ko nga sa inyo, grabe yung conspiracy talaga rito. Sa sobrang laki ng perang pinag-uusapan natin, puta, may mga nalalaglag sa bangin bigla. Oo, ganyan ang nangyayari sa Pilipinas. Tas ito si Senator Bong Revilla, nandiyan dyan. Paano kung inosente na naman yan? Katulad nung nakaraang plunder sa kanya. Nung nakaraang plunder sa kanya, dilawan ang tumarabaho sa kanya. O paano kung parehas? Not guilty na naman. Putsang inang yan, imagine 2 beses nyo tinarantado yung buhay ng tao. Diba? Nung una, putsang ina, sinira nyo na nga yung buhay niya. Buti nanalo pa yan ng senador. Ngayon, ginawa nyo na naman. Kasi nga, playbook nila yan. Playbook niya ang dami rin tangang Pilipino, ang dami rin bobo na putsang ina, magja-judge kagad kahit na wala pa namang ini-issue ang korte na desisyon, whether guilty or not guilty. Dito sa Pilipinas pa naman, pag kinasuhan ka, puta, parang may kasalanan ka na kagad. Ay, nako, Diyos ko po. Bong Revilla, yan ay matapos siyang sumuko kagabi matapos nga maglabas ng Sandigan Bayan ng arrest warrant laban sa kanya at 6 na kapwa akusado. Mag-aalas 10 kagabi, pumunta sa PNP CIDG sa headquarters sa Camp Crame ang dating senador para kusang... sabi ko nga sa inyo ako again, hindi ko sinasabing may kasalanan nito, hindi ko sinasabing walang kasalanan nito, pero hindi siya tumakbo.
Kung ako nagnakaw, kung ako nagnakaw, putang ina, wala na ako. Tumakas na ako. Ginawa man ni Lacson yan, no, may kaso siya. Ginagawa man ngayon ni ni Senator Bato de la Rosa dahil baka huliin siya ng ICC. Ginawa naman ni Tevis yan noon. Ginawa naman ni Zaldico yan. 'Di ba? Ang daming mga nagtago. Ginawa nga ni Bonoan yan eh. Kaya lang siguro okay na, kompleto na yung script. Kaya bumalik na siya. Hindi naman siya ginisa talaga kahapon eh. Ginigisa siya tapos deny lang siya ng deny. Tapos hindi man siya na-contempt eh. Alam mo yung ibig ko sabihin, tinatarantado tayo nitong mga to eh. Ginawa nilang chubibo eh, paikot-ikot yung Senate inquiry kahapon. Ito si Senator Bong Revilla. Sabi ko nga sa inyo, nakasuhan ka ng plunder noon. Nakulong ka, mga ilang taon. Mga siguro 5 taon nakulong to eh. O baka mga ganoon, 5 taon o 4 na taon or kung ilang taon man, nakulong sila doon. Na-acquit sila. Hindi ka nagnakaw, nakulong ka. Na-acquit acquitted sila, dismissed yung kaso. Hindi ka nagnakaw, nakulong ka. Paglabas mo, magnanakaw ka? Paglabas mo, magnanakaw ka? Hindi ka nga nagnakaw, nakulong ka. Di pag nagnakaw ka, lalo kang makukulong. You are vulnerable na sa judgment ng mga Pilipino. Dahil nga judgmental ang mga Pilipino at nakatatak na sa pagkatao mo yung plunder case mo kahit na hindi ka naman na-convict. Nakatatak na yun sa pagkatao. Ang tanga naman ni Senator Bong Revilla na magnanakaw siya ulit. Or magnanakaw siya. Hindi siya nagnakaw noong una na magnanakaw siya. At ito pa, sumuko siya. Hindi siya tumakas, hindi siya tumakbo. Capable man itong tao na ito na tumakas at tumakbo. Pero hindi siya tumakas at tumakbo. Hinarap niya yung kaso niya. Pumunta siya mismo dyan, sumuko siya. Hindi ba sabi ko nga sa inyo kung sinong may bayag, mas may bayag to kaysa kay Lacson. Kasi si Lacson, ang laro niya patalikod. Ito si Senator Bong Revilla, hinarap niya. Hinarap niya yung una niyang plunder, hinaharap niya na naman ito. Paano kung not guilty na naman ito? Paano kung ma-acquit na naman yan? Mantakin nyo, 2 beses nyo na sinira yung buhay ng tao. Tama ba yun? Regardless, kung budots lang ng budots to, regardless kung itong tao na ito, sa tingin ninyo walang nagawa, pero kung itong tao na to, hindi siya nagnakaw, kung dinaway ng pangalan niya dyan, para lang gamitin siyang, parang scapegoat, or gawin siyang fall guy, paano? Tama ba yun? Kung sa'yo mangyari yan? Sa tatay mo mangyari yan? Sa asawa mo mangyari yan? Papayag ka? Siyempre hindi rin. Siyempre gusto mo due process, tama? Kaya sabi ko nga sa iyo, okay man lang makulong si Senator Bong Revilla, pero lahat ng mga nabanggit na mga senador doon dapat kasama. Pero hindi inunas siya. Bakit? At saka sabi ko nga sa inyo senador ang kakanain nila dyan. Susunod dyan si Cheese, susunod si Villanueva, si Nancy Bina, hindi na rin naman senador, pero bakit hindi nakulong? Si Grace po, hindi na rin senador, pero bakit hindi nakulong? Magkakasama naman yung mga pangalan nila na binabanggit dyan. Sinabi sa inquiry kahapon, ano ba talaga yung may mga ghost project? Walang ma-identify yung DPWH. Out of 6 digits na hinihinalang ghost project, parang 20. Yung kanilang na-identify doon sa 20 na yun, meron yung nandiyan yung kay yung kay Bong Revilla. So, yung kay Bong Revilla lang yung tiningnan ninyo. Again, kung may ghost project, ang DPWH ang may kasalanan doon. Ngayon, kung halimbawa ako proponent noong noong project na yun, you have to prove na kumita ako doon sa ghost project na yun. Sabi ko nga, okay, let's say for example, may kasalanan ito si Bong Revilla at may ghost project siya. Sa 6 digits na may ghost project, hindi nyo pa na-identify yung iba. Bakit ganun? Bakit yung kay Bong Revilla na-identify nyo kagad? Bakit yung sa ibang mga senador, hindi nyo pa ma-identify? Di nilaglag nila, fall guy talaga. Yun na yun talaga yun. So kawawa naman tong mamang ito. Pucha yan. Anyways. Yan kasi tumakbo-takbo ka sa ticket ni ni Bongbong Marcos. Ayan tuloy. Inilaglag ka. Hindi lang si Bong Revilla. Sabi ko nga sa inyo, mag-ingat kayo na mga nakapalibot kay Bongbong Marcos para lang iligtas niya yung sarili niya. Kahit si Martin Romualdez, ipagkakanuno niyan. Basta lang iligtas niya yung pamilya niya. Kung yung kamag-anak niya, pwede niyang ipagkanuno. Kung si Zaldico na gumawa ng napakaraming pera sa kanila, di umano, tinabla nila. Kung si Pangulong Duterte, tinabla nila, may utang na loob sila doon. Si Inday Sara, tinabla nila, may utang. Kayo pa kaya? Nabanggit yung pangalan ni Mina Pangandaman. Nabanggit yung pangalan
ni Bersamin. Nabanggit yung pangalan ng Trigib Olaybar at saka nung isa. Nabanggit din ang pangalan ni Angara. Putang ina niyan. Bakit hindi sila nakakasuhan? Oh. Putang ina niyan. Sumuko kasama niya ang may bahay na si Kaya nga sabi ko nga sa inyo, papakita ko sa inyo itong isang balita. Halatang halata Sinabi ko na yan kahapon na ang magiging script ng Malacanang, script ng Malacanang ganito. Palasyo, oo. Sa paggulong ng investigasyon. Ito ang kanilang ito yung kanilang talagang script. Nilagnag nila si Bongbong, ito haka-haka ko lang to, malamang mali. Pero haka-haka ko lang to. Inilaglag nila si Bongbong nung eleksyon. Kung totoong may control sila sa COMELEC, nilaglag nila ng eleksyon kasi gagamitin nila na papakulong nila ngayong flood control dahil nga nagpa-ICI, nag-iimbestiga Senado at saka ang Kongreso tapos may ICI. Okay? So, ilalaglag nila si Bong Revilla tapos hindi sila masisisi ng tao. Bakit? Kaalyado nila. Kaalyado namin yan Kandidato namin yan Ikinampanya pa nga ni Pangulo yan Yun na nga. Putang ina mantakin mo. Ikinampanya ni Bongbong tapos magnanakaw pala kung totoong magnanakaw. Diba? So, ikaw si Bongbong Marcos, hindi mo binivet kung sino yung mga mga kakandidato sa sa ticket mo. Siyempre mamimili ka. Ayaw ko tong tao na to. Tanggalin niyan kasi magnanakaw yan. Takin mo magnanakaw pala kung totoo magnanakaw pala si Bong Revilla tapos kinandidato mo. Bobo, 'di ba? Ngayon, 'yun ang kanilang alibay. Siyempre, kailangan magkaroon ka ng alibay. Pag gumawa ka ng krimen, kailangan meron kang alibay. Makikipag-transaction ka ba? Direkta? Hindi. Gagamitin mo yung mga tao mo to transact. Yun yung alibay mo 'Di ba? Yung plausible deniability. Tama? So eto na ngayon. Eto na. Yan ang sasabihin nila. Alyado namin yan. Dito makikita ang gobyerno natin walang kinikilingan kahit kaalyado ipakukulong. Di ba? Ang ganda. Di ba? Yun ang script. Kahapon, nung nag-vlog ako tungkol dito, yun na yung sinabi ko sa inyo. Yun na yung sinabi ko na, please? Sabi ko, napaka-predictable nito mga bobo na to Ito yung mga kriminal na putang ina niya nang-hold up nang walang mga takip yung muka. Ganyang kabobo gumawa ng krimen niyang mga yan. Gagawa lang ng alibay, putang ina, huling-huli pa. Hindi pa nila nilalabas tong statement na to. Nagawa ko na yung statement kahapon sa vlog ko. True enough, nung narinig ko tong press conference at sabi ko, putang ina, ang galing. Ang galing, putya talagang yung kung ano yung naisip ko, yun na yun. Kung ano yung sinasabi ko na alibay nila, yun na yun. Parehas na parehas yung sasabihin dito ni Claire Castro. Pakinggan nyo. Dahil ang Pangulo, sinabi ng makailang beses, ulitin ko po, walang sinasanto. Kaalyado, kamag-anak, kaibigan. Walang sinasanto, kamag-anak, kaalyado, kaibigan. Ayun na. Doon sa kaalyado may tumama. Pero yung kamag-anak, kaibigan. Putang ina, walang kaso si Martin Romualdez. Siya mismo ang nagsasabi na si Martin hindi konektado. Putang ina, yan ba yung walang pinapanigan? Yung anak niya lumabas. Anong sabi niya? He's doing a great job. Si E.S. Bersamin, lumabas yung pangalan. Anong ginawa? Kunyari, tinanggal. Si Pangandaman, kunyari, tinanggal o nag-resign. Pero, may kaso? Wala. Yan ba yung walang kinikilingan? Putangin na sabi ko nga huling-huli kayo sa akto dito mga boss. Kung kinakailangan maimbestigahan, imbestigahan. Yan po ang utos ng Pangulo. Okay, Bong Revilla. Ma'am, he said it seems na hindi nasunod yung due process following sa developments ng kaso niya. May we get palas po. Hindi po ako spokesperson ni dating Senator Bong Revilla. Kung ano man po ang kanyang nararamdaman ay igagalang po natin. Tanga, hindi ka naman sinasabi. Pinasasagot ka lang, due process. Wala daw due process. Sabihin mo, ako sa tingin ko may due process man. Pero sino bang nag-asikaso ng kaso na to? DOJ, Ombudsman, you should ask Ombudsman if nasunod ba yung due process. Kasi para sa akin nasunod. But I'm not privy to tell or to answer that because hindi naman ako spokesperson ng DOJ, ng
ombudsman, so I cannot answer for them. Although they will directly report to us, and sa mga nakarating na report sa amin, may due process naman. Pero it's better kung sila yung sumagot kasi yung timestamp ng proseso kung papaano umandar itong investigasyon kay Bong Revilla, masasagot nila. I can answer actually, pero I'm not the right person to ganun pero hindi. Hindi daw siya spokesperson ni Ramon Revilla, which is hindi naman sinasabi spokesperson ka, tanga. Pero kita mo, may sagot pa rin siya. Pero in general, yan po ang talaga magiging... Hindi pwedeng in general, spokesperson ka eh. You're not allowed to give your personal opinion sa mga tanong ng media. Ang sasabihin mo lang kung ano ang posisyon ng Malacanang. According to the President, according to the Office of the President, according to Malacanang, hindi pwedeng in general, hindi yan lecture, hindi ka naman teacher. So hindi ka pwedeng maging generic dyan. Spokesperson ka eh. Sabi ko nga, hindi mo talaga alam yung trabaho mo, engot ka talaga eh. Opinyon at damdamin ng isang naaakusahan. At yan po rin ang kanya magiging depensa para po mapakita sa taong bayan na siya ay walang kinalaman. So it's just normal for an accused. Yusek, with the Okay man yung sinabi niya. Which is talagang normal yan. In any accused, talagang magdi-deny. Parang si Bongbong, sinabihan na addict, syempre magdi-deny. Si Bongbong, sinabihan mo magnanakaw, syempre magdi-deny. Si Romualdez, magnanakaw, syempre magdi-deny. Si Sandro Marcos, magnanakaw, syempre magdi-deny. So it also applies sa inyo. Actually, mas maraming akusasyon sa inyo kaysa dun sa mga inaakusahan ngayon They will all deny. Why? Meron mga kriminal na aamin. with this turn of events, in particular, itong nangyari kay dating Senador Bong Revilla, simula na ba ito ng pagpapanigot doon sa mga big fish? Takin na to. Sabi ko nga sa inyo, yung media kasapakat Pantakin mo yung tanong, planted na planted. Ito na ba yung sinasabing big fish? Utangin na. Sa tingin mo, big fish yan. Nagsalamin ka pa naman pero bobo ka. Big fish yan? Naging big fish yan. Alam mo kung sinong big fish? Ha? DPWH. Si Speaker Romualdez. Si Sandro Marcos, si Zaldico, at saka si Bongbong Marcos, at saka si Kimbo. Yung mga nasa appropriations, at saka yung mga nasa Senado na din. Yung nasa BICAM, yan ang mga big fish. Dahil sila, yung putang ina nagplano ng pagnanakaw sa GAA. So yan yung mga big fish. Putsang ina, nung kinalaman ni Bong Revilla dyan, hindi naman siya signatory ng GAA. Hindi naman siya ang bumuo ng budget ng DPWH. Ang dami namang may insertion. Kahit nga si Risa Ontiveros, napakaraming insertion Lahat naman may insertion. Putang ina, bakit si Bong Revilla lang yung ikinulong? Na nasasangkot sa flood control project? Hindi po siya simula. Halos nasa gitna na nga po siguro tayo Nasa gitna na. Putang ina niyan, nakulong si Bryce Hernandez, si Diskaya, kinang ina niyan. Si Bryce Hernandez, errand boy lang ni Alcantara Siya yung nakulong. Ay, nako. Sabi ko nga sa inyo if there is someone who's least, siguro least guilty, yung Diskaya tsaka yung Bryce Hernandez, pero sila yung nakakulong. Yung least guilty, nakakulong Yung most guilty, which is Alcantara, na boss ni Bryce, at si Bernardo, na boss ni Alcantara, sila yung libre, sila yung free. Sila yung naka-witness protection program. Pwede ba naman na naka-witness protection program yung most guilty? Because between Diskaya and Bryce Hernandez, most guilty yung dalawa, boss nila yun Sila yung nagsasabi kung anong proyekto, nagbibigay. Sila yung nangongolekta ng pera. Taga-deliver man lang to sila Alcantara Ay sila sila Bryce Hernandez Hindi ba yun ang sistema ng maging state witness? Least guilty ka. Bakit nakakulong si Bryce? Dapat nga si Bryce at saka si Diskaya sila yung state witness Because sila yung least guilty. Paano makukulong sila? Sila yung most guilty. Putang ina, sila yung leader. Yung Bryce Hernandez na tagahatid lang ng pera, putya siya ang most guilty. Si Diskaya na contractor na ang nagbibigay ng kontrata sa kanya, DPWH, si Alcantara.
Tapos siya ang most guilty. Paano nangyari yun? Least guilty mga yan. Ang most guilty, yung nag-uutos sa kanila, yun ang boss nila, yun ang most guilty. So within or between Alcantara and Bernardo at itong Bryce Hernandez tsaka Diskaya, ang most guilty, yung boss na nag-uutos sa kanila. O, tingnan mo, nakakulong yung dalawa. Dito mo malalaman na talagang katarantaduhan to sinasabi ni, ni Claire Castro na big fish yung mga yan. Paano naging big fish yan? Gago. Loka-loka ka talaga. Ang big fish, nandyan sa Malacanang, paparty-party. Dahil tandaan po natin bago magpasko, marami na po ang nagkaroon ng warrant of arrest. Marami na na-issue ng warrant of arrest. Isa rito, hindi lang siguro tinutulong ng iba, na big fish ang Diskaya. Anong big fish yung Diskaya nga? Contractor sila. Nandito sila sa pinakababa. Si Bryce Hernandez, medyo nandito sa taas niya. Si Bryce Hernandez, taga DPWH. Si Bryce Hernandez, inuutusan lang nitong mga boss sa DPWH, Alcantara yun at saka si Bernardo. At sila din ang nagsasabi sinong contractor ang mananalo dito. Kasi depende kung sinong contractor magbibigay ng porsyento eh. Mag-a-advance ng porsyento eh. So sinong most guilty and least guilty between Bryce Hernandez and Diskaya? Ditong dalawa na nasa taas nila na nag-uutos lang sa kanila. Ang inan to, bobo. Pati ba naman yung pag-categorize whether least guilty and most guilty, hindi mo naiintindihan, Claire Castro? Hay, nako. Wala talagang utak tong aling to. Sila po ay naaresto. Si Sara Diskaya ay napa-aresto, napakulong bago magpasko. So, hindi po ito yung initial na pagpapanagot sa mga sinasabing big fish. Yusek, follow-up lang doon kay Senador Bong Revilla. Anong naging reaksyon ng Pangulo? Nalungkot ba siya lalo't alam natin na magkaalyado sila and kasama Diba? Planted na planted eh. Ang ina ganyan ang media. Planted yung mga tanong. Magkaalyado sila. Ayun na nga. Siyempre, ayun na nga. Nakita nyo naman, kaalyado sa inyo na nanggaling, di ba? Isang patunay yan na ang Presidente Marcos walang pakialam. Alyado niya, kamag-anak niya, bla bla bla. Wala siyang sisinuhin. Basta masolve itong issue na putang inang galing. Ang galing, di ba? Huling-huli, sapul. So ganun lang. Sabi ko nga sa inyo, kasapakat yung mga putang ina niyan. Kasapakat yan. Yung mga tanong ng mga yan, planted, putya, or else, di ka makakapagtanong. Di ba? Pinalutang nila yung kaalyado. And then, proud na proud sila dyan. Yes, kaalyado yan. Walang alya-alyado. Ganyan din sinabi ni Erap nun. Walang kamag-anak, walang kapami-pamilya. Ayun, impeach. Plunder din, putya yan. pa siya sa ticket nung huling senatorial election. Anong naging pakaramdam dito ng Pangulo? Una pa lang po nabanggit ang pangalang Senator Bong Revilla, doon pa lang po nag-react na po ang Pangulo. At syempre nagulat po siya dahil kaalyado pa niya po. Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado. Yan, palakpakan. Tayo na kahit kaalyado. Style. Huli. Alam na namin yan. Sabi ko nga sa inyo yung scheme na ginagawa nila, itong moro-moro na ginagawa nila ngayon, itong pagsasakripisyo nila kay Bong Revilla, huling-huli na natin, mga unang vlog natin, sinasabi ko na sa inyo yan. Ngayon lang nila sinabi alam ko na yung statement na bibitawan nila. Lahat yan planado. Ang problema, ang bobo nung nagplano, very predictable. Very predictable, mga bossing, yung kanilang play. At syempre, kasama nila yung media. Syempre yung media, isa din sa mga kailangan may papel na gagampanan yung media. Kunyari, biglang ifo-float nila yung yung idea, tapos they will kukunin yung idea na yan, kukunin ng administrasyon para gamiting, parang bragging rights yan na. Tignan nyo? Yan ang sinasabi ko sa inyo na ang presidente, kahit sino, kahit kaalyado, talagang ipakukulong kung talagang makakasuhan, kung dapat makasuhan. Basta sangkot, walang sisinuhin. Di ba sinabi na ng Pangulo, di anghel na anghel si BBM. Di para siyang bayani, di ba? Wow. Ibang klase. Kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan.
just a clarify. Ayun lang. Tanginan yan. Bolahan. Ina nyo. Kami pa lolokohin nyo. Mga ulol kayo. Tanginan nyo. Wag kami. Oh, at dyan nagtatapos ang ating palatuntunan ngayon. Abangan nyo. Mag-upload pa ako ng marami ngayong araw. I-like, i-share, mag-comment kayo. Para nababasa ko yan, hina-heart ko yan, at napapanood nila yan. So at least nakikita nila na putang ina, hindi talaga tanga tong mga banateros na ito. Check na check nila yung kabobohan na ginagawa natin. Oh, check na check namin yan. Sabi ko nga sa inyo, di man ako abogado. Di naman ako special na tao. Hindi nyo nga ako dapat paniwalaan dahil wala naman akong kwenta. Oo, sabi ko nga sa inyo, lahat ng sinasabi ko rito, opinion ko lang, pero malamang yung opinion ko mali. O kaya wag nyo akong pakikinggan, di ba? Pero tingnan nyo, tugma, di ba? Palakpakan. Ganyan ang banateros. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Nabahala ako nung magsalita kaagad, nang naunang nagsalita dyan si Congressman Egay Erice. Ang sabi niya, ikaw din yung abogado ni First Lady nung kakasuhan si Glenn Chong doon sa disbarment. Diba? Nagsalita siya, nagkaroon ng press release tungkol doon na siya yung abogado. Bakit ang abogado ng First Lady ang mag-initiate, ang magkakaroon ng complaint sa initiation proceedings? Pagkatapos si Congressman Jet Nisay naman, well, madami nagsasabi, I don't want to cast aspersion, ayoko na magsalita tungkol dyan, pero may sinasabi sila na contractor din siya. Pero ang point ko lang dito, doon pa lang sa umpisa, yung kay Kong Attorney Andre De Jesus, yun ang kabaha-bahala. Diba? Kung gagawa lang sana ng script, kung gagawa lang sana ng eksena, kumuha na lang ng ibang abogado. Itong abogado, naging abogado nila eh. Makikita ba natin ang hustisya ngayon? Sana. Sana magabayan ang ating bansa ng Panginoon at talagang magkaroon talaga ng... Kasi dumalabas, hindi mo mapigil ang paglabas ng mga tao at mga issue. Pero sa huli, kung mapigilan man nila, 2 taon lang, lalabas ang kabuuang katotohanan at lahat ng tao dito na may sangkot at may kinalaman, palagay ko naman magbabayad sa batas, magbabayad sa hustisya. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.